Mga Lods, magandang araw sa inyong lahat. Magandang mga gising natin. Okay? Kasi nag-gold medal tayo sa Asian Games. So, paggising ko, nakita ko yung TikTok ko. Nag-post ako ng reaction ko about dun sa pagka-gold natin. Sobrang saya natin. Pero may mga comments dun. Maraming comments na gusto mag-breakdown pa rin ako. Kahit na sinabi kong mahirap i-breakdown yun kasi maraming mga plays dun. O yung play ni Coach Team ko, yung triangle offense, ay hindi na rin naman talaga naging effective. Wala nga akong nakita na convert galing sa play na yun. Tapos tumawag din tayo ng horns. Wala, hindi rin talaga umubra. Ang nangyari talaga, high pick and roll. Okay? So, ganun yung nangyari. So, mga lods, sige, try natin i-breakdown na lang kung paano yung ginawa ni Coach Tim Con sa pagkakaunawa ko. So, ito mga lods titingnan natin yung stats. Ayon sa stats mga lods, almost short rotation yung ginawa natin at ginawa din ng kalaban. Ano ba yung short rotation? Ang short rotation mga lods, the word itself, konti lang, maikli lang yung rotation ng tao na gagamitin ni Coach Tim Con. Usually mga lods, para sa mga ibang nagko-coach na bago, ang short rotation ay ginagamit talaga yan. Ang idea niyan is para gagamitin mo lang yung 5 best player mo sa loob ng court sa buong game. Kung pwede nga 5 na lang gamitin mo eh. Yun na yung pinaka-best mo. Usually ginagawa to sa mga crucial games na halos wala ka ng pinaghahandaan na next game or kailangan mo yung panalo. Bakit ba umaabot sa 7 to 8 to 9 players ang short rotation minsan? Kasi kailangan mo magpahinga. Yun yung very crucial sa short rotation mga lods. So sa short rotation na yun mga lods, kailangan timely yung pagpasok mo ng tao na hindi bababa yung level na gusto mong laro. Yung kalaban natin, yung Jordan, ganun din yung ginawa. Si Jefferson nila, 39.53 minutes nila ginamit. So, 7 seconds, so siguro nilabas lang nila ng huli, di ba? Yung Brownlee natin, 38.25. So, 1 minute and 30 seconds lang nagpahinga si Justin Brownlee sa laro natin. Sa kanila, mga Lods, mayroong 4 na player na more than 30 minutes naglaro. Sa atin naman, 1, 2, 3, 3. Tapos yung dalawa, 20 minutes above. Kasi, ang kagandahan sa short rotation natin mga Lods si Junmar Fajardo kasi, kalahati lang ginamit niya ni Coach Tim Con, palagay ko. Kasi, nakikita dito sa minuto nila, 19.02. So, almost 2 quarters, di ba? 2 quarters na actually yun. Si Kwame naman, 20 minutes and 51 seconds. So, parang naghati sila. At yung kalahating laro, kay Kwame niya pinalaro. So, ano ba kinaganda nun? Unang-una doon. Sige, yun muna. Si Junmar Fajardo kasi nung umpisa, parang siya yung nakipagbugbugan eh. Dahil siguro napansin ni Coach Tim Con, short rotation siya, short rotation din yung kalaban. Ang kagandahan sa atin kasi, pwede natin labas si Junmar at kay Kwame na ipalaro. Ganun yung nangyari. So, kung makikita nyo mga Lods, 20 minutes naka 11 rebounds and 14 points si Kwame. Kasi siya lang yung halos fresh legs doon sa second half. Yung mga big man nung kalaban ng kabila, 35 minutes na naglalaro eh. Lagpas 35 minutes na eh. Si Kwame, nagpapainit pa lang sa third quarter. Nung fourth quarter, yun talagang lumalabas na yung yung magandang hangin niya, di ba? So, ang ganda ng on point yung pagkaka-rotate natin doon. Ang naka-negative sa atin si Japit Aguilar eh. Kasi nung lumamang tayo, si Japit Aguilar, nung pinasok siya, medyo parang bumagal siguro or doon naman nag-init yung kalaban. Hindi natin pwedeng isisi sa kanya. Ang kagandahan lang, nung one time na pinagpapahinga natin yung ibang players natin, sakto, pagtira ni CJ Perez, kumapos yun eh. Nakuha ni Japit Aguilar. Very timely rin ulit yung pagpasok na ulit. Siya pa yung naka-rebound at siya pa yung naka-shoot. So, naging maganda. Naging maganda yung rotation talaga ni Coach Tim Con. Tapos, dito mga Lods, si Kevin Alas. 6 minutes and 40 seconds lang niya ginamit. Timely din yun mga Lods, alam nyo bakit? Kasi saktong pinagpahinga niya si Scottie Thompson. Pagod na si Scottie Thompson eh. Dahil yung ginagawa niya sa laro kasi marami siyang intangibles na ginagawa eh. Yung pilit kinukuha yung offensive rebounds, yung dumidepensa siya, doon pa lang sa kabilang court. Bili mo buong laro ka lang ganun. So nung pinagpahinga siya, ang kagandahan kay Kevin Alas, muntik pa makashoot eh, yung paboritong tira niyang floater. Eh, nakapag-create pa siya ng maganda eh. Tapos nakapag-free throw siya ng 2 na shoot niya. So, quality minutes. So, pagbalik naman ni Scottie Thompson, nakita nyo naman, di ba, umeri talaga pag-rebound o pagpasa sa kanya, di ba? Umeri pa no? Di ba, binali pa niya. So, dahil sa fresh selection, yun ang kailangan sa short rotation, yung on point kung kailan mo pagpapahingayin yung players mo. So, mga Lods,
Ano ba yung bara-bara na lang ba yung naging laro natin? Kasi hindi na gumagana yung mga plays natin. Hindi mga lods. Diyan na lumalabas yung basic fundamentals na meron yung mga players natin. 'Di ba? So, ano ba yung mga basic fundamentals? Yung basic fundamentals na yun, mga gamit mo yun kung paano mo i-read yung defense at paano mo i-counter. So, bigyan ko kayo ng example. Kagaya dito mga lods. Nag-pick and roll si Newsam, 'di ba? Anong ginawa nung kalaban? Nag-open up go through, which is considered na parang go under yan eh. Kasi nagpunta sa ilalim yung player, yung depensa niya. Tapos, siyempre kung nagpunta sa ilalim, bumaba yung pwesto. Ang ginawa, nag-rescreen yung screener ng mas bababang pwesto. 'Di ba? Pag nag-go under, mag-rescreen ka. Yun ang read eh. Yun ang read na sinasabi ng coach. Bakit? Kasi ang mangyayari doon, mas magiging mababa yung pwesto ng laruan. Mapipilitan siyang mag-go over or tatama siya sa screen. Nandun ka na. Malapit ka na doon sa may shooting area mo. Kung unang screen pala, nag-go under siya at shooting area mo yun, pwede mong itira. Pero kung medyo hindi ka pa kumpiyansa doon sa pwesto mo, pwede kang mag-rescreen. Yan na yun mga lods, yung basic fundamentals. So kailangan din talaga yung mga players natin, magaling din bumasa. Ganyan yung nangyari sa laro natin. So, karamihan ng mga plays natin nangyari mga lods high pick and roll na. Doon na tayo umasa sa mga talents. Kasi, kudos to Jordan naman, talagang magaling din silang dumipensa. 'Di ba? Kasi nai-stop nila yung play natin eh. Pero kung gano'n na nangyayari, mag-a-adjust ka na. So sana lods, meron kayong natutunan kahit konti doon sa may binabanggit ko na short rotation at ano ba yung mga key points doon. Ako, kahit na naiintindihan ko yun, hindi nangangahulugan na magaling ako doon. Naiintindihan ko lang. Siyempre, lalabas pa rin yung talent and skills, yung feel to the game ng coach at ng mga player sa panahon na yun. Yun yung nagpanalo sa atin. Napaka-on point ng pagkakapalit ng mga players ni Coach Tim Cone. Saktong pagbalik ng mga players natin, fresh legs sila. Si Brownlee lang, nakita ko yung huling tira, talagang wala ng legs eh. Kaya nga ang sumisigaw ako noon, kayo na tumira, kasi si Brownlee wala ng legs. Buti na lang, ang ganda ng pagkakapasok ni Coach Tim Cone kay Kwame. Talagang nag-step up siya. So yun lang mga lods, sana meron kayo natutunan. Yan lang yung breakdown na kaya kong ibigay sa laro na yan. Kung may ibang mag-breakdown na mas magagaling, kumpara sa akin, panoorin din natin yung para matuto tayo. Thank you lods!